Muling ginisa ng ilang senador at mga judges ang hostile witness na si OVP Chief of Staff o Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagpapatuloy po ng impeachment trial kahapon. Muling inungkat ang mga kakaibang pangalan na nakatanggap umano ng confidential fund. Tinanong po ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagbabayad ng gamot sa mga informants gamit ang confidential funds. Pero paulit-ulit ang sagot ni Ortonio. Hindi raw siya ang makakasagot dahil si dating OVP Security Chief Raymond Lachica ang siyang nagpatupad ng confidential activities. Defies logic, hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended. Yan po ang tinig ni na Senador Raffy Tulfo at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sinabi rin po ni Ortonio na si VP Sara ang pinaka-responsable sa kabuuan ng confidential fund. Siya raw kasi ang head of agency ng OVP. Well, being the head of agency, ma'am, I believe that kailangan niyang malaman lahat ng mga nangyayari. And I know, ma'am, na si Ma'am Inday really wants to know details, no, especially on implementation of the different activities that we do in the office. So it is really meron talagang involvement in terms of ensuring that things are properly implemented within the office. And based on that knowing, batay sa kaalamang iyon, siya ang pinaka-responsable sa kabuang iyan. Based on that, ma'am, being the head of agency, ma'am, I would say so, ma'am. Yan po ang tinig ni na Senator Judge Risa Ontiveros at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Hinamo naman ni Vice President Sara Duterte ang prosekusyon at mga kongresista na patunayan ang mga umano'y impeachable offense niya imbes na idaan sa mga pangiinsulto. Pinalagan kasi ng bise ang pagtawag sa kanya bilang mastermind ng prosekusyon. Kung talaga raw malakas ang kaso, hindi na kailangan ng aniyay mga madramang salita. Ang pangiinsulto aniya ay patunay ng mahinang argumento o ebidensya. Pero may buwelta kay VP Sara ang palasyo. Kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Nagbabala po naman si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero laban sa sino man pong magsasalita sa publiko tungkol sa merito ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang kanyang paalala ay may kaugnayan nga sa sinasabing sub-judice rule. Sa ilalim niyan, bawal ang pagbibigay po ng komento at opinyon na may kinalaman sa merito po ng kaso. Hindi kasi dapat daw inuunahan ang magiging hatol ng impeachment court. Posible po raw na gamitin ang media para galitin o kumbinsihin ang publiko na pumanig sa isang kampo. Ang punto ni Escudero, huwag itong gawing trial by publicity. Kanya rin pong sinita ang paggamit ng prosekusyon sa mga salitang scam, mastermind at modus operandi. Pati senator judges ay kanya rin pong hindi pinaligtas. You know who you are, and based on the records, we know who you are. Just turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence. Yan po ang tinig ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. Naungkat din ang Facebook post ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Nagkomento kasi ito sa issue po ng misleading question sa hearing. Depensa naman ni Ligutan, nagtama lamang daw siya ng mali. Lalo pat siya'y isa ring law professor.
Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. Yan po ang tinig ni Attorney Amando Ligutan. Sa ating ulat panahon, isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng ating bansa. Huli itong namataan sa layong 1,030 km silangan ng Northern Luzon. May katamtamang tsansa ang LPA na maging bagyo sa susunod na 24 oras pero wala itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, partikular sa Zambales, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, ayon sa Pag-asa, hanggang 7 pa ang posibleng mabuong bagyo sa bansa ngayong taon. Ito pa daw. Sumipa po naman ang kaso ng sakit na leptospirosis sa Maynila. Sa loob po ng isang linggo ay may halos ng 200 leptospirosis patients na naitala ang naturang lungsod, 5 sa kanila po ang patay. Ang problema, hindi lamang emergency room ng ospital ng Maynila ang puno dahil may mga pasyente ring hindi na ho mabigyan nga ng kama. Ultimo surgery ward ay ginagamit na rin para sa leptospirosis patients. Ayon sa pamunuan po ng ospital, nitong Lunes lamang po nagsimula ang dagsa ng mga pasyente. Habang doon po naman sa Quezon City, binabantay na rin po ang sakit na dengue. Sa tala po ng QC Epidemiology and Surveillance Division, higit 4,000 na ang tinamaan ng dengue sa lungsod ngayong taon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.